Kumusta mga bata? Para sa ating aralin sa asignaturang Mother Tongue, pag-aaralan natin ang pagsulat ng pangungusap gamit ang angkop na bantas. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagsulat ng pangungusap gamit ang wastong baybay, bantas, at gamit ng malaki at maliit na letra. Sa nakaraang aralin ay napag-aralan ninyo ang mga bahagi ng pangungusap, kung ito ba ay simuno o panaguri. Bago tayo tumungo sa ating panibagong aralin ay magbalik-aral muna tayo. Kilalanin ang mga bahagi ng pangungusap na nasa kahon. Tukuyin kung ito ay simuno o panaguri. Para sa unang bilang, ang aming pamilya ay masaya. Ang bahaging nasa kahon ay ang aming pamilya. Ito kaya ay simuno o panaguri? Mahusay, ito ay simuno. Ikalawang bilang, mabait ang aking nanay. Ang bahaging nakakahon ay mabait. Ito kaya ay simuno o panaguri? Mahusay, ito ay panaguri. Ikatlong bilang, siya ay aking matalik na kaibigan. Ang bahaging nakakahon ay siya. Ito kaya ay simuno o panaguri? Magaling, ito ay simuno. Para sa pang-apat na bilang, si ate ay nagpunta sa tindahan. Ang bahaging nakakahon ay si ate. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, simuno. Panlimang bilang, malakas ang tahol ng aso. Ang bahaging nakakahon ay malakas. Ito kaya ay simuno o panaguri? Tama, ito ay panaguri. Mga bata, ano nga muli ang kahulugan ng pangungusap? Pangungusap ay liko ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa at nagsisimula sa malaking titik. May tamang baybay ng mga salita at may angkop na bantas. Sa pagsulat ng pangungusap, dapat ito ay ginagamitan ng angkop na bantas. Ano-ano kaya ang mga bantas? Una ay ang tuldok. Ang tuldok ay ginagamit kung nagsasalaysay o nag-uutos ang pangungusap. Halimbawa, mataas ang lipad ng saranggola ni Pepe. Ikalawa ay tandang pananong. Ito naman ay ginagamit sa pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, bakit ka umiiyak? Ikatlo ay tandang padamdam. Ang tandang padamdam ay ginagamit sa pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, wow, ang ganda ng paligid. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap at kung paano natin ito isusulat. Para sa unang halimbawa, basahin natin, si June ay masipag. Sa pagsulat ng pangungusap, ito ay dapat nagsisimula sa malaking letra, may angkop na bantas. Gagamitin natin ang tuldok dahil ito ay pangungusap na nagsasalaysay. Ang pangalang June ay dapat nagsisimula rin sa malaking letra dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao. Para sa ikalawang halimbawa, basahin natin, ikaw ba ay taga Valenzuela? Ito ay nagsisimula sa malaking letra, may angkop na bantas. Gagamitin natin ang tandang pananong dahil ito ay pangungusap na nagtatanong. Ang unang letra sa pangalang Valenzuela ay dapat nakasulat sa malaking letra dahil ito ay tiyak na ngalan ng lugar. Ikatlong halimbawa, aray, naipit ako. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Sa pagsulat ng pangungusap na padamdam, ang tandang padamdam ay sinusulat pagkatapos ng salitang nagsasaad ng matinding damdamin. Ito rin ay kadalasang nagtatapos sa tuldok. Para sa inyong gawain, isulat ng wasto ang mga pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Lagyan din ito ng angkop na bantas. Para sa unang bilang, basahin natin, ako ay nakatira sa barangay Malinta. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ganito ang sagot mo, tama ka. Ito ay dapat nagsisimula sa malaking letra. May angkop na bantas. At ang pangalang Barangay Malinta ay dapat nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay tiyak na pangalan ng lugar. Para sa ikalawang bilang, si Sarah ay magaling kumanta. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ganito ang sagot mo, tama ka ulit. Ito ay dapat nagsisimula sa malaking letra. May angkop na bantas. Ang pangalang Sara ay dapat nagsisimula rin sa malaking letra dahil ito ay tiyak na pangalan ng tao.
Ikatlong bilang, ano ang pangalan mo? Kung ganito ang sagot mo, tama ka ulit. Ito ay dapat nagsisimula sa malaking letra at may angkop na bantas. Anong angkop na bantas? Mahusay, tandang pananong dahil ito ay nagtatanong. Para sa pang-apat na bilang, basahin natin, pupunta kami sa Maynila bukas. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ganito ang sagot mo, tama ka. Ito ay dapat nagsisimula sa malaking letra, may angkop na bantas. Ang unang letra sa pangalang Maynila ay nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay tiyak na ngalan ng lugar. Kalimang bilang, aray, nadapa ako. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ganito ang sagot mo, tama ka ulit. Ito ay dapat nagsisimula sa malaking letra at may angkop na mga bantas. Tandaan natin, ang pangungusap ay salita o grupo ng mga salita na may buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa iba't ibang bantas ayon sa nais nitong ipahayag. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig.